CJ, Magandang dalaga. Sandali lang. may problema? Kanina ko pa pinagmamasdan ang iyong mukha, madilim ang iyong noo. May masamang hangin sa pagitan ng iyong mga kilay, masamang pangitain ito. Sa hating gabi ngayong gabi, tiyak na magkakaroon ng pagdanak ng dugo, maglalaho ang iyong kayamanan, o mas malala. Masisira ang iyong mabuting pangalan. Pangkaraniwan, yung mga manloloko ngayon, wala na bang bagong gimmick? Tinatamad na ba kayong gumawa? Umalis kayo, may gagawin pa ako. Ito ay purification and calming talisman. Magdala ka ng isa. Makakatulong ito sa iyo para malampasan ang panganib. Hoy Xiao, malapit lang ako. CJ, pupunta na ako. 500 bawat isa, sulit na yan, Day. Huwag kang umalis, Boss Shen. Gusto ka niyang Master Zhao ng inuman. Tumalikod ka. Demonyo, tingnan mo ang aking 5 Emperor's Coin Sword. Batang babae, sino ang tinatakot mo sa laruan? Ipapakita ko sa iyo ang totoong laro. Tol, Ed, tara na, Boss Shen. bitawan mo ako. Naniniwala ka na ba ngayon sa akin? Naniniwala na ako. Maniniwala ako sa lahat ng sasabihin mo. Hay naku. Hoy! Nandito ang isang the waste. Huwag kang magmalabis. Ikaw. Kasabot ka nila, no? Ikaw. Nakakaloka. Saan galing yang masamang pari? Makialam ka sa akin? Santukin niyo. Tigil. Hey! Anong klaseng salamang ka yan? Hindi yan salamangka. Ito ay the waste magic. Huwag mo nang ulitin ang panggugulo at pambubulas. Naiintindihan mo ba? Aray! Ikaw ay naiintindihan mo na. Wow. Multo! Nakakita ako ng demonyo. Naku po! Ano ba talaga ang gusto mo? Tinutulungan kita. Sabi ng master ko, pag nakapagligtas ka ng buhay, mas mabuti pa sa pagtatayo ng 7 palapag na stupa. Walang anuman. Kuya, ang galing mo kanina. Ikaw ba yung lihim na master? Marunong ka bang lumipad gamit ang espada? Sabi ng master ko, ang paglipad gamit ang espada ay labag sa aerodynamics. Katang-isip lang yan sa mga nobela. Pero sa Lightfoot kung tawagin, medyo may alam ako. Wow. Xiao. Tigilan mo iyan. Hindi siya normal na tao. Hala! Base sa mukha mo, tumitindi pa ang masamang hangin sa pagitan ng mga kilay mo. Mukhang hindi mo maiiwasan ang malaking panganib sa alas 12 ng gabi. Kung gusto mong malutas, hanapin mo ako. Maaari kitang bantayan ng personal o kaya. Magpalagay ka ng 500 piso bawat isa, sulit na sulit. Sa totoo lang, pera lang naman ang gusto mo, di ba? Ha? Manloloko ka pala. Ha? Hoy, bata! Nang api ka kay Boss Shen. Gusto mo bang mamatay? Kuya, sa mukha mo pa lang. Niloloko ka na. Hindi, ikaw. Huwag magpanik, sabi ng master ko, ang mukha ay salamin ng puso. Nasa tao ang gawa, kung uwi ka ngayon, baka maabutan mo pa silang. Nasa kama, pero kung late ka ng 2 o 3 minuto. Tumakas na yan sa bintana. Huwag kang makunwari dito. Hoy, ano yon? Abala ako. Ayoko nang makipagrelasyon sa'yo. May iba na ako, kapatid mo sa trabaho. Ano? Anong sinabi mo? Sa opisina ba yan? Si Lao Wang? Alam ko na may something kayo. Hintayin mo ako. Hay. Professional ako. Coincidence lang. Xiao, alis na tayo. Hoy. Hindi ko pa alam ang pangalan mo. Ed ko, si Shenrui. Ako si Su Xiao. Yung mga moves mo kanina. Ang galing. Pwede mo ba akong turuan? Xiao, alis na.
Bahay ko ito, pribadong lugar. Kung isang hakbang pa ang gagawin mo, isusumbong kita sa pagpasok ng walang paalam. Tumingin ang puting tigre, sumalamin sa mangkok ng dugo. Sabi ng master ko, malaking masamang pangitain ito. Madalas ba nawawala ang mga pulang bagay sa bahay nyo? At, yung limited edition red dress mo kahapon, nawala. Tignan mo. Professional ako. Coincidence, kung hindi ka aalis, tatawag ako ng security. Bakit hindi ka pa rin naniniwala? Sabi ng master ko. Tulungan hanggang sa dulo, magbabantay ako sa may pinto ngayon. Kung walang magyayari mamayang gabi, aalis ako agad. Bahala ka pag ginawin ka ngayon. Siyaw, alis na tayo. Oh. Ate, parang may talaga yung mangkukulam. Tama lahat yung sinabi niya tungkol sa asawa ng driver, tapos, yung mga tambay. Coincidence o mas planado pa? Yung si Zutayan Hao. Para mapilitan ako. Anong masamang paraan ang hindi niya gagawin? Magpahanap ng ilang tambay para magpanggap tapos kumuha ng isang manggagaway para tumulong. Para sa kanya, madali lang yan. Pero, parang hindi naman ganoon eh. Yung dating ng manggagamot, at yung paraan niya ng pag-atake, parang wala lang, ay nakapagpatalon na lang ng tao. Sa tagal ko nang nag-aaral ng esoteriko, nararamdaman ko, hindi siya nagpapanggap, purong-puro yung aura niya. Ikaw, yung esoteriko mong hanggang kalahati lang. Pati kompas, baligtad pa ang hawak. Ano ba ang alam mo sa tunay at peke? Sasabihin ko sa'yo, yung mga manloloko sa labas, ang gagaling sa paggamit sa isip ng tao. Kahit hindi ako ganoon kagaling, pero yung kutob ko, palaging tama. Pero si Zhao Qianhao, anong gusto talagang gawin ng gago na yon? Gusto ni Zhao Qianhao na sakupin ang Shen Corporation. Matagal na yan. Matapos akong ligawan ng hindi nagtagumpay, ganap na niyang inalis. Yung pagkukunwari niya. Ngayon, hayagan na siyang gustong ibain ang Shen Corporation. Ano nang gagawin natin? Parang hindi siya titigil eh. Baka naman, subukan natin yung manggagamot sa labas, baka sakali. Talagang matutulungan tayo niya. Ay hindi na, ako na ang bahala. At saka, lumayo ka sa manggagaway na yon. Nga pala, sabihin mo sa security na dagdagan ang seguridad sa gusaling ito. At sa bahay, lalo na sa gabi. Ha? Anong nangyari? Wala, gabi na. Matulog ka na. Sige, ikaw din, magpahinga ka na. Hoy. Ate, bakit ka sumisigaw sa gabi? Hindi ka natutulog. Siyaw. Ang bango ng amoy ng berhen. Ang katawan mo ngayon ay akin na. Halimaw! Nandito ang manggagamot. Huwag kang magmalaki. Siyaw. Hindi siya siksyaw-syaw. Sinasapian siya ng multo sa tubig.
Gustong-gusto sa mga nakapula. Pangit na manggagamot. Akyalamero. Sabi ko sa'yo, para sa mga ganitong klaseng mumurahing multo. Ang ihi ng batang lalaki ang pinakamabisang gamot. Papatayin ko kayong lahat. Aray. Tingnan mo, tapos na siya. Aray. Kuya, anong oras na? Nagtitiya ka pa rin? Ito ang magic tool na binigay sa akin ng aking master. Tinatawag itong Kiangko Nikiping, bote ng langit at lupa. Sipsipin. Tapos na. Sabi ng master, pag natuyo na, pwedeng gawing pataba sa halaman. 1,000 piso. Casio scan. Bakit ako nakahiga sa sahig at... Kuya, bakit ka pumasok? Kanina, may babaeng multong nakapula, pumasok sa katawan mo. Ha? Natalo ko na siya. Professional ako. Totoo ba? Huwag mong sasabihin kaninang gabi sa iba. Huwag kang mag-alala, siksik ang bibig ko. Ate Shen, pwedeng matulog ako sa bahay mo ngayong gabi. Hindi pwede. Sige. Kuya, gusto kong matuto ng magic art sa'yo. Pwede ba kitang maging master? Ay, ang magic arts ng aming sekta ay para lang sa mga lalaki, hindi sa babae. Pero kung magdadagdag ka ng bayad, pwede. Hihi. Tumahimik ka. Sa guest room sa first floor ka lang matutulog. Kung wala pa yung tulog ko, huwag kang lalabas. Siyaw, umasok ka na sa kwarto mo at matulog. Oh, Dahil binayaran mo na ako, tutulungan na lang kita ulit. Para maiwasan na maghiganti yung kalaguyong multo mong taga-tubig. Sabi ng master, ang mga multong taga-tubig ay laging magkapares. Kapag nahuli mo ang babae, tiyak na maghihiganti ang lalaki. Halika na, lumabas ka. Sunduin mo na ang asawa mo para kumain. Ibalik mo ang asawa ko. Lumabas ka at magsalita. Mahina ang pandinig ko, hindi ko marinig. Ibalik mo si Xiaohong sa akin. Mismo si Xiaohong. Ipapadala na kita sa kanya ngayon din. Langit at lupa, maging malinaw, hayaan ang aking kapangyarihang mahimala. Nagtatago-tago ka ba? huwag kang gagalaw. Itaas mo ang mga kamay mo. Sino po kayo? Ako si Zhao Ling mula sa Paranormal Investigation Bureau. May nakita kaming abnormal na energy fluctuation sa paligid. Kaya napadaan kami. Tamang-tama ang dating mo. May multong lalaki na gustong maghiganti para sa kanyang asawa. Sabay natin siyang hulihin. Kahit sino ka pa, dumapa ka na at ilagay ang mga kamay mo sa ulo mo. Kung hindi, babarilin kita. Babarahin mo ako. Wala yan. Ayun lang. Ako na. Ha? Magaling ka, pero mali ang propesyon mo. Bili ka ng anting-anting, 500 lang, sulit na sulit yan. Tigilan mo ang mga salita mo. Ano ba talaga tong demonyong to? Itong multong to, tawag dito ay water ghost o engkantong tubig. Maaari nating malaman sa kulay ng kanyang damit. Patay na to dapat, ilang dekada na. Ganyan ang sabi ng master ko. Ang multong to, sobrang lakas ng yin energy, lalo na sa pagitan ng kanyang mga kilay. Ganoon ba kaganda ang anting-anting na to? Siyempre naman, sabihin ko sa'yo. Aray, Ano na ang gagawin natin ngayon? ilapag mo na yan. Wala yan, sabihin ko sa'yo, mayroon akong. Itinago ko ng mahigit 20 taon, isang purong yung treasure, tinatawag na. Ihi ng isang lalaking birhen. Kadiri.
Aray ko po. Mag-usap tayo. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa'yo? Kung hindi ka magsasalita, ibubuhos ko na to, buhos na. Sasabihin ko na, isang lalaking nakaitim na suit, napakalupit. Binigyan niya ako ng kapangyarihan. Pinahanap ako sa asawa ko. Paakunin siya. Ay. Gets ko na. Tulungan mo naman ako. Nandyan sa loob ang asawa mo. Ngayon, ihahatid kita sa kanya. Suko. Tapos na. Tapos na ang misyon. Uwian na. Tumigil ka. Sino ang nag-involve sa'yo umalis? Tapos na ang mga multo. Hindi pa ba ako pwedeng umalis? Illegal kang nagmamayari ng mga panganib na bagay at nakakagulo ka ng kaayusan sa publiko. Sumama ka sa akin sa estasyon ngayon para sa investigasyon. Ate Linger, iniligtas kita kanina. Ito kaya sa uya. Huwag mo akong tawaging Adlinger. Trabaho lang ito. Sumama ka sa akin. Tigil. Hala. Ano ang ginawa mo sa akin? Bakit hindi ako makagalaw? Isang maliit na freezing spell lang yan. Huwag kang mag-alala, makakagalaw ka na ulit pagkatapos ng 4 na oras. Palayain mo ako ngayon. Ay, Hindi. hindi ko maintindihan. Alis na ako, bye. Gago ka. Hintayin mong makalaya ako. Siguradong huhulihin kita. Sakto sa oras. Dapat nakuha na ni Water Ghost. Shen Ruyi. Apag naging babae mo na ako. Gagantihan kita. Boss Zhao. Kumusta? Hoy, Shen Ruyi. Natatakot ka na ba? Tawagin mo siya rito. Bilisan mo, Boss Zhao. May nangyari. Sabi ng kapatid na pinadala sa paligid ng Shen family para magbantay. May isang lalaking nakadaoy strobe, yung water ghost, nilagay niya sa loob ng thermos. Thermos? Nagbibiro ka ba? Totoo talaga. Ang kakaiba ng lalaking yun, yung water ghost sa harap niya. Hindi umabot ng isang round. Parang okay na ulit. Ang Shen family. Walang kwenta. Mga walang kwenta. Umalis kayo. Kuya, ito'y kaunting pasasalamat. Sabi ng at ko, salamat sa pagtulong mo kagabi. Nakakahiya naman. Ibig kong sabihin, Fu Shen Wulayang. Tanggapin ko na ito. Kuya. Baka naman, huwag ka muna umalis. Dito ka muna tumira ng ilang araw. Marami pa akong katanungan tungkol sa metaphysics na gusto kong itanong sa iyo. Hindi pwede. Sabi ng master ko, ang mga nagpapractice ng cultivation. Hindi dapat matagal na manatili sa lugar ng ginhawa. Bukod pa riyan ang kay Ate Shen na. Panganib ng pagganap ng dugo ay naalis na. Isang mabuting gawa ito para sa akin. Kailangan ko nang magtayo ng maliit na tindahan para kumita para sa susunod kong pagkain. Hoy kuya, baka naman maging estudyante mo ako. May talento ako. Pwede akong magbayad ng tuition. Maraming tuition. Hindi sa ayaw kitang kunin, pero ang mga aral ng aming sekta. Ipinapasa lang sa mga lalaki, hindi sa mga babae. Ah. Pero dahil kayong dalawang ate ay napakabait, pwedeng bigyan kita ng payo. Pero yung pagiging estudyante, huwag na. Hoy, yun nga pala. Ang Shen Group ay kailangan ng isang security consultant. Baka gusto mong maging security consultant. Ayoko. Bago bumaba ng bundok, ang utos sa akin ng Master ay mag-ipon ng 3,000 mabuting gawa at pagkatapos ay hanapin ang nawawalang kayamanan ng aming sekta, ang Celestial Master Seal. Kung nakaupo lang ako sa opisina, hindi magmumula sa langit ang mga kayamanan at mga mahalagang bagay. Magtitinda na lang ako, mas bagay sa akin yon. Magitininda pa rin ng panghula. Panghula ba tawag doon? Yon ay tiyak na paghuhula at paggabay sa mga naliligaw. Professional ako. Samahan na lang kita magtinda. Pwede akong maging planted na tao. Magaling akong umarte. Alam mo, sa aming grupo, mayroong isang paniniwala. Sa harap ng isang pwesto ng manghula, isang pamilyar na mukha, ay hindi dapat lumabas ng 2 beses. Ito ay tinatawag na paglapastangan sa kapangyarihan ng langit. Lalo na ang isang tulad ni Enye, Su, na may mataas na katayuan. Hindi talaga angkop na pumunta sa mga lugar na masyadong makamundo. Ganito na lang muna, hindi magbabago ang mga bundok at ilog. Magkita-kita na lang tayo sa susunod. Paalam.
Hoy. Ate, umalis na talaga siya. Sa palagay mo, babalik pa kaya siya? Sino ang nakakaalam? Manghuhula. Ang inyong pagtitinda dito, para po ba ito sa pagtulong sa mga tao? Espesyalista sa mga mahihirap na kaso, pagsusuri ng Feng Shui at kapalaran. Walang bayad kung mali. Mukhang hindi maganda ang pakiramdam nyo, kayo po ba ay nakaranas ng mga suliranin? Manghula, kayo. Nakikita ninyo. Profesional ako. Ganito po, hindi ko na alam kanino sasabihin. Tungkol po ito sa asawa ko. Kamakailan, medyo kakaiba siya. Parang ibang tao na. Ano nang kakaiba sa asawa mo? Ang asawa ko ay may kumpanya sa teknolohiya, matagumpay siya. At lumipat na kami sa bagong bahay sa Cloud Peak Villa. Mula nang kami ay lumipat doon, wala siyang naging mapayapang araw. Paglipat sa bagong tahanan, may naganap na pagbabago. Hindi ito mabuting pangitain. Ipaliwanag nyo. Lalong sumama ang ugali niya. Kahit maliit na bagay, nagwawala at naghahagis ng mga gamit. Sa akin. Noong isang araw tinanong ko siya tungkol sa kumpanya, bigla na lang. Siyang sumigaw at pinalayas ako. Ang pinaka nakakatakot ay kahapon, ibinagsak niya ang alaga niyang 5 taong gulang na ragdoll na pusa mula sa second floor balcony. Naku, sabihin ko sa'yo, ang asawa mo ay tiyak na hindi lamang karaniwang problema sa pag-iisip. Nakapagpatingin na ba sa doktor? Kumonsulta kami sa ilang eksperto. Sabi nila, dahil sa sobrang pressure sa pagnegosyo, anxiety disorder, maraming gamot ang inireseta, pero hindi pa rin gumaling. Lalo pa siyang naging malilimutin. Makinig ka sa akin, ang asawa mo ay tiyak na hindi problema sa pressure. Parang naapektuhan ng masamang Feng Shui, nagulo ang kanyang isip. Totoo. Ginoo, pwede ba kayong sumama sa akin para tingnan ito? Ako. Kung may tiwala ka sa akin, gusto kong pumunta. May tiwala ako, may tiwala. Basta lang magaling ang asawa ko. Gagastusan ko kahit magkano. Nandiyan ang kots ko. Ito. Ang profesional, mahalaga ang kahusayan. Tara na ngayon. Aray. Ang bahay mo, sobrang maraming sulok, magulo ang daloy ng enerhiya. Lalo na ang bintanang ito. At ang bintanang ito, nagiging heart-piercing siya. Hindi makapit ang pera at mga tao. Sa direksyong ito, pinakamalala ang Shaki. Doon nagtatrabaho ang asawa ko. Buong araw siya doon. Ikaw ang magpatnubay. Sige. Mahal. Bakit mo dinala ang taong ito? Anong suot niya? Isang mangkukulam. Wangji, paano ka nagsasalita? Ito si Master Chen na inanyayahan ko. Isang tunay na dalubhasa para tulungan ka. Dalubhasa? Hindi ba sinabi ko na sa iyo? Sobrang stressed lang ako sa mga proyekto ng kumpanya. Hindi ako makatulog na maayos. Bakit mo dinala ang impostor na ito? Ano ba? Anong panahon na naniniwala ka pa rin sa mga pamahiin ito? Ginoo, maitim ang noo mo, may namumula sa pagitan ng kilay. Ito ay senyales ng pagkakadikit ng masamang espiritu. Kamakailan ba ay madalas kang hindi makatulog, nananaginip, mainitin ang ulo? Nawalan ka na ba ng interes sa mga dating gusto mo at kahit may pakiramdam ng pagkasira ng walang dahilan? Kataantaduhan. Sinong hindi makakapagsabi ng ganyan? Ang bahay na ito, bilyon ang ginastos sa pag-ayos. Sasabihin mo sa akin na marumi dito, may mga multo? Haa, katawa-tawa. Xiao King, bigyan mo siya ng pera. Paalisin mo na siya agad. Wangji, si Master ay narito para tulungan ka. Pakinggan mo ang sinasabi ni Master. Dati, gaano mo kagusto? Ang ragdoll cat na yon, ngayon, ikaw mismo. Umalis ka. Ang pusa na yon, laging umaalingaw-ngaw, nakakasagabal sa pag-isip ko. Paalisin mo na ang impostor na yon. Kung hindi, matawag ako ng gwardiya. Ginoo, ang mesa mo ba ay nakaharap ng diretsyo? Sa sulok ng gusali sa kabilang kalye. Iano naman? Ang layo nito, lampas 50 metro.
Anong epekto meron? Ipapaliwanag ko sa'yo. Ang tulis ay nakaharap, ito ay wall knife siya. Kahit malayo ang distansya. Ang Shaki ay parang palaso, diretso sa puso at isip. Sa simula, mararamdaman mo lang. Napagod ang katawan, walang gana kumain. Pero kung magtagal, baka magkaroon ka ng aksidente o sugat. Nagpapasindak ka lang. Guard! Boss Wang, ano ang utos? Paalisin mo agad ang manggagantong ito. Sa subdivision na ito, huwag mo nang papapasukin ulit. Sandali. Wang Ji, si Daoist ay narito para tulungan ka. Hindi mo pwedeng gawin yan. Tama na, huwag mo nang pilitin. Ang asawa mo, matigas na ang ulo. Halika, Ginoo, ipapakita ko sa iyo ngayon kung ano ang ibig sabihin ng profesional. Shi. Ano to? Ano ang ginagawa mo? Sino ang nagbaba ng aircon? Xiaozi, aasan ang temperatura? Ha, Ano ang nangyayari? Mukhang hindi lang ito feng shui form siya. Kailan itong security camera na install? Sino ang nagbigay? Isang buwan na ang nakalipas. Hindi pa ako gaano matagal dito. Ang partner ko sa negosyo, ang nagbigay. Sabi niya, ito ang pinaka-advanced na security camera. Bakit? Pwede bang tayang magpustahan? Ano ang ipinupusta mo? Ang security camera na ito ang ipinupusta. Kung hindi ko may papakita sa'yo, ang ilang kakaibang bagay, alis ako agad. Hindi ako hihingi ng kahit isang sentimo. Pero kung makikita mo, susunod ka. Sa payo ng asawa mo, makikipagtulungan sa paggamot. Sasali ka ba? Sige, Taya. Hindi ako naniniwala. Ang mga Diyos drawings mo ay mas makapangyarihan pa kaysa sa AI algorithm at siyensya ko? Ayos ang kaya. Isara ang kurtina ng kalahati, tapos kunin mo para sa akin. Ang isang basong tubig, isang salamin. Ordinaryong salamin ha. Huwag yung smart mirror. Guard, kunin mo para sa kanya. Halika, bilis, bilis. Hello, hello, hello. Mas malakas. Mas maaga matatapos. Mas malakas, mas maaga matatapos, oh. Ang tubig ay yen, ang salamin ay hangganan. Mga karaniwang bagay ay maaari ring magpakita ng hindi pangkaraniwang enerhiya. Utos, magpakita. Ay, tapos na ang pagpapangga? Ito ba ang sinasabi mong hindi siyentipiko? Hoy, huwag magmadali. Hayaan mong lumipad muna ang Daoshu. ha. Sa tubig, sa salamin. Impossible 2. Salamang ka to sigurado. Holographic projection 2. Xiaozi, patayin lahat ng projection device. Pagkakaiba sa pag-analyze ng eksena. Boss Wang, lahat ng smart devices sa bahay, kanina lang. Nung nagdasal ang pari, lahat ay nawalan ng bisa. Ano ang nangyari? Ah, may problema sa kamera. Hindi lang naman ito problema ng kamera. May isang hibla ng masamang espiritu na nakabaon dito. Kasabay ng iba't ibang masamang espiritu sa kwarto mo, nagbuo ito ng isang pagsasabog ng yin pagnanakaw ng kaluluwa. Ang spell na ito ay patuloy na. Hihigop na yung energy sa katawan mo hanggang sa maubos ka. Ang nagbigay sa iyo ng kamera na yon, Naku, sino ang napakasama? Gustong saktan ang asawa ko. Hala, pari, kailangan mo akong iligtas, pari. ay hindi kita maililigtas, ako lang ay. Isang mangkukulam na naglulundag, isang manloloko. Ay, pari, ako'y bulag. Ano ang nangyari? Sino ang gustong saktan ako? Ito ba? Upang masira ang sitwasyon, hanapin muna ang ugat. Ang paraan para masira ito sa loob at labas. Makinig ka, una ang iyong kwarto. Kailangang baguhin ang layout. Ang mesa na ito, palitan ng direksyon. Ang halamang iyon, ilipat sa balkonahe. At ang ilaw na iyon, takpan o itapon. Ito ang una. Pangalawa. Ito na. Ang bagay na ito, kailangan ng espesyal na paraan para matanggal. Kung hindi, hindi lang lalabas ang masamang espiritu. Magugulo pa ang naglagay nito. Pari, ano ang magagawa ko para tulungan ka? Nung nagpapalabas ka ng kapangyarihan, maaari akong magdala. Ang propesyonal na bagay, ipagkatiwala sa propesyonal na tao.
Asej. Saj, ito. Ang propesyonal na tao, mahalaga ang kahusayan. Na pala, ipakilala ko sa inyo ang aking anting-anting. Ang pangalan ng anting-anting na ito ay panatag sa tahanan, panatag sa kaluluwa. Maaari mong idikit sa 4 na sulok ng silid-aralan, silid-tulugan, at sa loob ng pinto. Maaari nitong tiyakin na kayong dalawa ay pansamantalang hindi maapektuhan ng masasamang espiritu. 500 bawat isa, napakataas ng halaga para sa presyo. Pari, malaking utang na loob, hindi na kailangang makasalamat. Kanina, ako ay bulag, nagkasala ako sa'yo. Pari, humihingi ako ng paumanhin, nga, ang pera? Ang usapin sa pera, hindi ito kailangang magmadali, pag-usapan muna natin ito. Sasabihin ko sa'yo, ang bagay na ito ay tiyak na hindi aksidente. Naiintindihan mo ba? Ang taong nagdisenyo para ipahamak ka, maaring gustong lamunin ang kumpanya mo o may iba pang lihim na hindi dapat malaman. Boss, ito. Nahalata na niya, gusto niyang kontrolin mula sa malayo. Upang palabasin ang masamang espiritu, sinusubukang balikan siya. Nakita pa niya ang aking Yinju Kui Honju. At pinuputol ang mga sinulid ng gagamba. Sino ang walang mata, nang abala sa aking mabuting gawain? AME, kahit sino ka man, naglakas loob kang sirain ang aking altar. Dapat mong tiisin ang hirap ng pambabalik. Nasa itaas ang Sun King, nasa ibaba ang mga multo, tay siyang Laojon. Mabilis na tulad ng batas, para sa akin, pumutok. Sek. Maliit na bagay, matigas ang ulo. Langit at lupa, itim at dilaw, palakasin ang aking kapangyarihan. Mga general ng 5 kulog, sundin ang aking utos, putulin. Tapos na ang pambabalik ng kalaban, nasira ko na. Nasira na ang plano na ito. Hahaha, o tama. Boss, talagang maraming salamat sa iyo. Iniligtas mo ang buhay ko. Ikaw ay malaki ang puso. Nauna akong nakasakit sa iyo. Patawarin mo ako. Ito ay maliit na regalo. Dapat mong tanggapin ito. O tama. Ang nagbigay sa akin ng kamera, ang partner na ito, hindi na ako. Makikipagtulungan sa kanya sa hinaharap. Imbestigahan ko pa siya. Imbestigahan siya, imbestigahan siya. Ang Chenshayin ay mahalagang kayamanan ng paaralan, ang pakiramdam ng Chenshayin. Kahit medyo malayo, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi talaga mali, Timo. Master, natagpuan ko na ng estudyante. Boss, Lanan, ikaw, ano ang nangyari? Hindi maganda ang kulay ng iyong mukha. walang problema. Medyo naubos ang aking kapangyarihan. Ang ito sa inyo kanina, ang kanina guys. Gawin lamang ayon sa sinabi ko, kung wala ng ibang bagay, alis muna ako. Boss, maaari pa magdagdag ng paraan ng pakikipag-ugnayan? Kung sakaling may mangyari sa hinaharap. Hey. Kung may kapalaran, magkikita tayo. Hahaha. Paalam. Ang isang mapakialam na pari. Naglakas loob kang sirain ang aking Yinjuju, at pinahirapan ako ng ganoong pambabalik. Ikaw at ako, hindi ako titigil hanggang sa mamatay tayo. At, Chenshiyin, Timo. Kailangang bilisan. Boss Chenswan, masaya ka bang nagbibilang ng kera? Bakit ka pumunta? Nainis mo ako, gusto mong subukan muli. Pang-akit ba ito, Ate Linger? Huwag mo akong tawaging Adlinger. Hindi pa natin naayos ang usapin noong nakaraan. Iligal na pagmamayari ng mapanganib na bagay. Paglabag sa kayusan ng publiko at pag-atak sa mga tauhan ng batas. Pwedeng basta-basta kumain, pero wag basta-basta magsalita.
Ito'y hindi mapanganib na bagay. Ito'y para sa kapakanan ng bayan upang protektahan ang ari-arian ng mga mamamayan. Tungkol naman sa pag-atake sa mga tauhan ng batas. May ebidensya ka ba? Ikaw. Sige, di na natin pag-usapan ang nangyari noon. Tanong ko sa iyo. Kaninang hapon, sa Villa 7 ng Cloud Peak Manor. Ang kakaibang pagbabago-bago ng enerhiya. Ikaw ba ang may gawa? Halos sumabog na ang detector sa aming ahensya. Mayroon pala kayong ganoon sa ahensya nyo. Ah, Mukhang hindi naman kayo pabaya sa lahat ng bagay. Tama, ako yon. Sabi ko sa iyo kaninang hapon. Mayroong isang malaking, masamang pagsasaayos ng Feng Shui, tinatawag na yang Yin Do Hanzen. Napakadelikado ng pagsasaayos na ito, halos mawasak ang pamilya ng may-ari. Halos maghiwalay at mamatay ang pamilya, pero nasira ko ito. nasisira mo ang pagsasaayos. Likas na ang may-ari. Siyempre. Profesional ako, kung hindi, saan galing ang perang ito? Chen Xuan, formal kitang iniimbitahan. Batay sa iyong kamakailang, labis na aktibong pagganap at talagang natulungan mo kaming malutas ang ilan na hindi namin kayang ayusin. Mga kakaibang pangyayari. Nagpa siya ang ahensya, nasubaybayan at makipag-ugnayan sa iyo ng may limitasyon. Kasama ka na sa listahan ng mga espesyal na talento na binabantayan. Espesyal na talento. May benepisyo ba? May libreng pagkain ba? Walang libreng pagkain pero may kinalaman sa supernatural na Feng Shui o mga misteryosong kaso na hindi may paliwanag na siyensya. Aming isa sa alang-alang na kayo'y tumulong sa investigasyon. Lene, May bayad ba bilang konsultante? ang pakikipagtulungan sa investigasyon ng mga kaugnay na ahensya ay tungkulin ng bawat mamamayan. Hindi ako magdadalawang isip. Ito ang aking paan ng pakikipag-ugnayan. Tatawag ako sa iyo kung may kailangan. At wag mo nang gamitin ang iyong pang-aakit laban sa mga tauhan ng batas. Hindi na Atlinger. Wag mo akong tawaging Atlinger. CJ Atlinger. Paalam Atlinger. Hoy, Chen Xuan. Ate Shen, paano mo nakuha ang numero ko? Binigay ni Xiao Xiao. Sa madaling salita, may problema sa kumpanya ko. Sa construction site ng bagong development area sa Timog Lungsod, may kakaibang nangyayari. Kailangan mong tingnan. Ate Shen, hindi ka ba naniniwala sa mga ganito dati? Bakit? May malas na naman ba? Tungkol sa bayad. Pag-usapan muna natin ito. Chen Xuan, hindi ako nagbibiro. Ipaliwanag mo. Mahirap sa telepono. Libre ka ba ngayon? Pumunta ka sa site. Ay sisend ko ang address ay 100,000 kapag naayos ito. Deal, pero sabi ng master ko, para sa ganitong malaking kaso. Kailangan pa ng 50,000 para sa mga materyales. Deal. May trabaho na naman. Ate, hinahanap mo na si kuya. Sabi ko na para sa ganitong bagay, kailangan talaga ng profesional. Yung nangyari sa site, siguradong hindi aksidente. Wala sa KTV, pero ang mga trabahador ay detalyadong nagkwento. Nagpanik ang lahat. Yung gago na si Zhu Chanhao. Nabalitaan ito at kumakalat na ng chismis sa industriya. Sinasabing tapos na ang Shen Group, hindi pa makontrol ang site. Si Zhao na naman, nakakainis. Pero huwag kang mag-alala, si kuya ang mag-ayos nito. Anumang multo o demonyo, ilalagay sa dermos. Sana makatulong siya talaga. Manager Jia, sino ito? Presidente Shen, nandito ka na. Si Zhao Lingla, sa lumang HQ, dumating para mag-imbestiga sa report. Captain Zhao, bakit? May abnormal energy readings dito sa aming monitoring. Kaya dumating ako. Kuya, ito. Bakit ka nandito? Atlinger, ang bilis ng biro nyo ah. Agawin mo ang trabaho ko. Huwag mo akong tawaging Etlinger. Ano ang nakita mo? Lanan. Ang lakas ng amoy ng lupa. At may put. Dati bang libingan ito? May namatay ba dito? Master, paano mo nalaman? Bago ang demolisyon, libingan talaga ito. Inilipat na, yung lawa dati ay ligaw na lawa. Nabakuran na, pero nang maghukay kami, may natuklasan ulit. Libingan, tapos ligaw na lawa. Dobleng malas. Hindi dapat magsimula ng konstruksyon ng walang pag-ingat, nagambala ang mga patay, at nagsama ang masamang enerhiya sa panahon. Ano ba ang nakita ninyo kagabi? Puting anino na walang paa, lumulutang sa gusali, umiyak, nakakatakot.
Hindi lang yon, kagabi siwang laosan na nagbabantay. Nakakita siya ng isang babae. Nakapulang damit, nagsusuklay sa ibabaw ng kama. Tinutukan niya ng flashlight, nilingon siya ng babae. Bulok ang mukha. Siwang lausan, natakot at nawalan ng malay, nasa ospital pa rin ngayon. May lagnat at nagsasalita ng kung ano-ano. 8. Ito. Chen Suan, may paraan ka ba? Nagtipon ng yin ang water ghost, nagpataas ng masamang enerhiya ang libingan, ngayon ito ay isang natural na pool ng yin, gabi-gabi dumarami ang mga kaluluwang nag-isa kahit hindi gaanong malakas. Pero marami sila kapag matagal na. Maaaring mapanganib ang buhay. Paano ito lulutasin? Anong kailangan ihanda? Masyadong malakas ang masamang enerhiyang ito. Ang karaniwang paraan, hindi na pwede, kailangan gumamit ng bagay na purong yang sabay-sabay durugin ang masamang enerhiya. Ang pinakasimple at epektibong paraan, iyon ay ihin ng binata. Huwag naman. Sabi ng master, ang purong yang na bagay na ito, ang pinakamahusay na paraan para durugin ang masamang enerhiya, lalo na ang ganitong yin mula sa lupa at tubig. Kalokohan. Naku, kuya, ang tindi nito, ito na naman. Wala ka bang ibang paraan? Nakadiri. Ihin ng binata, pinakasimple at epektibo kung gusto ninyo ako. Magritual, iba ang bayad, o kaya, hayaan na lang itong takutin ng ilang gabi pa, madagdagan ang mga namamatay. Paano ito gagawin? Yelen, madali lang ito. Tingnan ko ang ihi ng binata. Ako, Umalis ka. Pwede bang maging seryoso ka? Kuya, Hindi pwede master, ako, may asawa na ako, 8 taong gulang na ang anak. sayang naman. Itong dalawa, Bilisan mo, kung walang epekto, titingnan ko kung paano kita paparusahan. mukhang ang profesional na bagay, kailangan ipasa sa profesional na tao, sandali lang kayo. Babalik ako agad. Ang yang energy ay parang apoy, winawasak ang unang yin, bumabaliktad ang ilog, nawawala ang masasamang espiritu. Wasak. Tingnan mo. Tapos na. Nawasak na ang pool ng yin, bukas, magpagamit ng sinabar na hinaluan ng apob, puna ng hukay at pagkatapos. Pinagpala na 5 linya ng pera. Punuin ang 4 na sulok ng konstruksyon at magiging ligtas ka. Tapos na ba? Tapos na. Kung hindi ka naniniwala, maglagay ka ng bantay. Kung may mangyari pang kakaiba, hindi ako kukuha ng 5 duling. Makinig, Chen. Sundin ang tagubilin ng Taoist Master. Maglagay ng bantay ngayong gabi, palakasin ang ilaw. Master, ang galing-galing mo. Kuya, ikaw. Ikaw ba talaga ay birhen? Mukha ba akong hindi? Sabi ng aking guro, ang enerhiya ng purong yang. Ang siyang pundasyon ng kapangyarihan. Sige, Chen Suan, ang bayad ay ipapadala sa iyo ng aming finance. Kapitan Zhao, salamat sa pagtulong mo ngayon kung may kailangan pa sa hinaharap. Makikipag-ugnayan kami sa iyo. Kuya, pupuntahan kita bukas para matuto ng pagsulat ng mga talisman. Chen Suan, sa susunod mong pagharap sa mga problema, pwede bang gumamit ka ng mas sibilisadong paraan? Ang epektibong paraan ang siyang may silbi, tawagin mo ako sa susunod na may trabaho. At Linger. Huwag mo akong tawaging Etling Air. Paalam, Ate Linger. Mga walang kwenta. Mga walang silbi, hindi nyo magawa ang simpleng bagay na ito. Bakit napakasuwerte ni Shen Ruyi? Boss Zhao, may kumpirmadong balita mula sa konstruksyon. Ang usapin na multo, talagang naayos ng batang Taoist na. Si Chen Suan, gamit ang ilang hindi pangkaraniwang pamamaraan, naisolba agad sa lugar. Sabihin mo ng detalyado, ayon sa aming impormante sa konstruksyon. Ang ginamit ng batang Taoist ay ihi ng birhen na hinaluan ng sinabar. Tapos gumuhit ng talisman sa hangin at pinigilan ang kakaibang putik na hukay. Ihi ng birhen. Mabuti. Talagang mabuti. Ang babaeng ito,
Nakakahiya, gumagamit ng kahit anong maruming paraan. Ano? Kahit anong kakaibang tao ang inaanyayahan. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Kung hindi magtagumpay ang una, bigyan natin siya. Ng pangalawa, gusto ko bago pa maglagay ang batang Taoist ng karagdagang mga hadlang para sa kanya. Bigyan siya ng nakamamatay na suntok. At, ang gago ni Zhao Chanhao. May gagawin siya bukas ng gabi, isang Jiangsheng Young Entrepreneurs Charity Exchange Dinner at nakalista ka sa imbitasyon. Hindi ako pupunta. Alam ko na, ang ganyang patibong na handaan, tanga lang ang pupunta. Ngunit, magkakaroon ng mga leader mula sa City Federation of Industry and Commerce, Deputy Director ng Silver Regulatory Commission, Jiangsheng Office, at ang Investment President ng Asia Pacific ng Ruifeng Bank, at iba pang mahahalagang panauhin. At, ang Investment President ng Ruifeng Bank. Yemem, yan ba ang Ruifeng na kumpanya niyo ngayon? Na desperadong naghahabol para sa loan renewal at sa syndicated loan para sa bagong project. Yan ba ang Ruifeng na yon? Siya nga. Si Zhu Tianhao na kaya niyang imbitahin yon. Sa ganitong private na salu-salo. Siguradong nagpapakitang gilas lang, para lang mabatrip ka. Ipinapakita niya ang koneksyon niya. Ate, halatang trap ito. Sinong tatanga-tangang pupunta? Pupunta ako. Ate, alam mong may masamang balak ang gago na yun. Kapag pumunta ka, siguradong gagawa siya ng paraan para mapahiya ka. Kailangan kong pumunta. Hindi na kaya maghintay ang Shen Corp. Pero, Siyaok-siyao, ang pagtatago ay hindi solusyon. Lalo lang lalakas ang loob ng kalaban. At mas madi-disappoint ang mga nag-aabang. Gusto akong makita ni Zhu Tianhao na naghihirap. Gusto niyang umatras ako. Pero lalabas ako ng may dignidad. Hindi ba't may isa pang espesyalista, yung medyo kakaiba ang pamamaraan? tama, pwede nating isama siya. Gawin nating bodyguard o security consultant. Kapag nandiyan si kuya, walang multo o demonyong matatakos sa atin. Ruyi, ang sarap mong makita. Napakasaya ko. Si Xiao Xiao, lalong gumaganda. Sobra naman, Zhu Xiao. Parang asong naggapanggap. Hoy! Ruyi, narinig ko na may nangyari sa factory mo. Mga kakaibang bagay. Kailangan mo ba ng tulong? May kilala akong mga master. Huwag mo na akong alalahanin, Zhu Xiao. Naayos na. Buti naman, sa negosyo, kailangan talaga ng suwerte. Di ba? Sa palagay ko, kapag kailangan mo ng tulong, dapat humingi ka. Halimbawa, kung magtutulungan tayong dalawa, mas maalagaan kita. Zhu Tianhao, magpakabait ka. Talaga, wala namang magandang lalabas sa bibig mo. Biro lang, Ruyi. Sensitive ka naman. O, nga pala, naghanda ako ng sayaw para sa'yo. Pwede bang bigyan mo ng konting pansin? Shen. Tao o. Paano nakapasok to? Espesyalista ni President Shen? Siya? Talaga? Yung gumamit ng ihi ng bata? Kuya, may masarap dito. Pasensya na. Hindi ikaw. Ah, ikaw yung maliit na manggagaway, di ba? Ah. Rui, anong klaseng bagay itong hinanap mo? Sa construction site mo, nagtatalo ng Diyos, ako gumagamit ng ganyan. Adiri na paraan ay naku. Wala na bang tao sa Shen family nyo? Kilala kita, ikaw yung araw-araw ginagambala si Ate Shen. Nagpapadala pa ng multo para takutin siya, lagi mo siyang binibigyan ng problema, yung Zhu naman lolobo, Boss Zhu. Nagsisinungaling ka. Sino nagpadala ng multo sa kanya? Kung magsasalita ka pa ng ganyan, papaalisin kita sa Jiangsheng. Anong nagmamadali? Tiningnan ko lang, madilim yung noo mo. May problema sa pag-ibig sa mata mo, ito yung tipikal na sinasapian ng masamang espiritu sa kalibugan. Hindi ba, araw-araw puro na lang sa isip mo kung paano mahalikan si Ate Shen, kamakailan ba? Madalas mong nararamdaman na masakit ang likod at tuhod, mahina ang katawan, nahihilo at malabo ang mata. Huwag kang matakot, ito yung tipikal na sintomas ng mahinang bato. Bawasan mo yung mga ganyang bagay. Kuya, ang galing, ibunyag mo yung mga baho niya. Anong sinasabi mo? Sinong mahina ang bato? Malakas ako eh. Sige, alam kong hindi mo aminin. Ate Shen, sabi ng master ko, sa mga taong ganito, puro kasinungalingan. At masasamang salita ang lumalabas sa bibig. Kailangan lang ng konting paraan. Meron akong isang truth talisman na magpapasabi sa'yo sa loob ng maikling panahon ng pinakamarumi mong at pinakamadilim na mga iniisip sa puso mo. Hindi.
Anong binubulong-bulong mo? Ah, sasabihin ko sa iyo, guard. Itong taong puro kalokohan ang sinasabi, itapon niyo siya, huwag. Taoist Chen, nandito ka rin pala. Salamat sa pagligtas mo sa buhay ko. Pabibigyan kita ng magandang sabi. Walang anuman, gumana ba yung talisman? Gumana, paano kaya? Yung taong gustong-gusto kong makipagkaibigan. Pala ay tao ni Chen Suan. At may utang na loob ako kay Chen Suan sa pagligtas ng buhay. Tinawag siyang Taoist ni Wang Ji, napaka-respeto. Utang na loob sa pagligtas ng buhay. Cloud Peak Villa, naalala ko. Parang may nangyari kay Wang Ji kamakailan. Sabi nila inusog si Boss Wang at humingi pa ng tulong sa isang dalubhasa. Baka itong Taoist na ito yun, naku. Ganun nakarespeto si Wang Ji sa kanya. Zhao Tianhao, anong pinagmamalaki mo? Taoist. Sa aming Wang family, may utang na loob kami na muling pagkabuhay. Zhao Tianhao, huwag kang maglakas loob na manira sa pari. Ako si Ji Wang ngayong araw. Ay ipinahahayag ng buong formalidad. Ang Zichuang Wilay, kasama ako bilang individual, at si Zhao Tianhao. Pati na ang lahat ng kanyang mga negosyo, ay titigil sa lahat ng pakikipagtulungan. Wakas na ang pakikipagtulungan. Ji Wang. Mukhang may sasabihin si Ezio. Kaya ngayon, simulan na natin ang totoong salita ni Ezio. Ang gusto ko talaga, sirain ang pamilya Shen. Shen Rui, bakit ang hirap-hirap mong ligawan? Ang pagliligaw ko sa'yo, biyaya yan para sa'yo. Ang pamilya namin Zhao, ang pinakamayaman sa Jiangcheng. Inatanggihan mo pa ang biyaya, walang hiya ka, no? Hintayin mo kung paano kita paghihirapan. Walang hiya. I-record ko na to ngayon. Paano naman yung multo sa construction site? Yung multo sa site, gawa ko rin yon. Mayroon dong isang gathering yin aray na sinira ng batang pari na to, gamit ang ihi ng batang lalaki. Nakakasuya, di ba? Pero okay lang. Maami pa akong paan. Salot. Salot ka sa negosyo ng Jiangcheng. Nakakagulat, ginamit niya ang ganitong paan. Malaking balita. Talagang malaking balita to. Kapag nabangkrupt na si Shen Rui, gagawin ko sa kanya kung ano ang gusto ko. Pati itong maliit na pinsan. Ang ganda-ganda tingnan. Talagang, Xiao, na-record na lahat. Hindi ba't? Kumpleto na ang ebidensya. Zhu Tianhao, ang mga taong narito, ay narinig lahat. Magkita na lang tayo sa korte. Sige, magkita tayo. Maami akong pera, AM. Pagdating ng panahon, papasok ko kayong lahat isa-isa. Ah. Hoy, hoy. Hindi yan ang gusto kong sabihin. Ikaw, ito, yung mangkukulam na pari. Siya ang gumawa ng salamang kasakin. Hindi talaga ako ang nagsabi noon. Ezio, pwede kang kumain ng basta-basta, pero huwag kang magsalita ng basta-basta. Hindi maniniwala ang otoridad sa salamangka, maniniwala lang sila sa recording at ebidensya. Narinig niyo lahat, di ba? Ang mga salitang yon ay galing mismo kay Ezio. Iwang, narinig mo rin, di ba? AMM, naniniwala ako kay Pari Chen. Ah, naniniwala rin ako na ang bawat isa sa atin dito ay may sariling pananaw. Ang mga pangyayari ngayon, talagang nagpabago ng tingin ko. Ako si Wang. Magandang ugali, magandang paan. Ako si Wang, ayaw kong makisama sa'yo. Jishen, kung kailangan, ang Zichuang Wilay ay handang makipagtulungan. Nang malawakan sa inyong Shen Group. Pari, Lanan. maraming salamat uli sa'yo. Aalis na muna ako. Hindi ko na kayo abalahin pa. Umalis na rin tayo. Kuya, ang galing-galing mo. Yung troth talisman mo. Ang galing naman. Pwede mo ba akong turuan? Gusto kong gamitin para sa department head namin na laging nang asar sa akin. Madali lang yan, konting mana lang. Pero Shen, yung tao kasi sobrang sama ng isip at may koneksyon sa masamang kulto. Kaya mag-ingat ka sa kanya palagi. Chen Suan, salamat ngayon. Tulong mo ulit. Ay Ate Shen, huwag kang ang ganyan. Ano plano mo ngayon? Magtitinda ka pa rin? Ganon muna. Ate Shen, kung may makita kang multo kung anong kakaiba, tawagan mo lang ako. Huwag kang mahiya, malaking. Kailangan. Doble bayad kasama ngayon. Para sa konsultasyon at seguridad. Salamat at Shen. Ang ganda. Siyaw. Yem.
Ayun, na-transfer na. Yaman na. Hintayin mo ako sa Las Chausil. Mas masaya talaga dito sa lungsod. Kaysa sa bundok. Taoist. Gusto kong magkaanak. Kuya, nandito na ako. Miss mo ba ako? Wala sa serbisyo ko ang pag-aanak. Sa iba ka na lang humingi. Babalik ako. Kuya, pakiramdam mo rin ako. Siyaw-siyaw, ang ganda ng mukha mo. Hindi na kailangang manghula. Sa totoo lang, hindi ako nandito para magpahula. Ako, gusto kong maging apprentice mo. Para magpasalamat din. Sa gabing yon, pinagtanggol mo at ko. Mukha ni Zhao Chanhao. Parang Chemel yun. Walang problema. Pero huwag mo nang ipilit ang pag-apprentice. Kung gusto mo talagang matuto, turuan kita ng eye exercise. Kapag palagi mong ginagawa, magiging malinaw ang mata at isip mo. At hindi ka malilinlang ng masasamang espiritu. Exercise. Sawang-sawa na kami niyan noong elementarya. Ang kuripot mo naman, kuya. Nga pala, gusto ka raw imitahan ng ate ko bukas ng gabi para magpasalamat ng maayos. Sige, kain tayo. Anong oras at saan? Oy. Xiao, anong ginagawa mo dito? Bakit may ganitong langaw na dumating? Xiao, ano to? Ano pang pag-usapan mo sa ganitong manloloko? Bagong kotse ni Kuya, isasakay kita, mamaya sa Michelin. Nakareserba na ako. Wangshu, hindi tayo close. Huwag kang humarang, may itatanong ako sa eksperto. Eksperto. Siya lang. Xiao, kailan ka naging mahilig sa ganitong estilo? Gusto mo ng cosplay? Sasamahan ka ni Kuya, mas profesional pa sa manlolokong to. Wangshu, magsalita ka ng maayos. Kaibigan ko to. O nga pala Ginoo, kanina nung tininan ko ang mukha mo. Madilim ang noo, may malapit na sakuna. 4 na salita para sa'yo, igalang ang babae, kung hindi. Baka mapahiya ka sa publiko o makulong pa. Ako? Sakuna? Mapahiya? Makulong? Alam mo ba kung sino ako? Sa Jiangcheng, sino ang may lakas? Na magsalita sa akin ng ganyan, maniwala ka ba isang tawag lang? Makukulong ka na ilang araw. Kuya, alis na tayo. Okay lang yan, huwag magmadali siyaw-siyaw. Kanina mo sinabi, walang magpapahiya sa'yo sa publiko. Siyempre, CJ. Ngayon, ipaparanas ko sa'yo kung ano ang mapahiya sa publiko. Ang tawag dito, dapat na pagpapakita ng tunay na sarili. Hindi masakit, nagpapakita lang ng totoong ugali. Ngayon, init. Musika naman. Mag-ingay. Ano ba yang ginagawa niya? Lasing? Anong sayaw yan? Nangingisay. Yan ba yung sugalero ng pamilyang Wang? Ano nang kinakalat niya? Kulang pa ang musika, ngayon, sulitin natin. Para malaman ng buong lungsod kung gaano kaganda ang katawan ko. Kuya, ang sama mo, ito ba yung sinabi mong dapat na pagpapakita ng tunay na sarili? Sumasayaw ng hubad sa kalye. masamang intensyon, masasamang salita, agad na parusa. Ginagawa mo, nakikita ng langit, malawak ang hustisya, walang makakatakas. Kulang pa ang musika. Mas maingay pa. Minion. Masyadong bata ang puso ni Wang Xiao. Halika. May headline na. Bakit hindi pa dumarating ang mga autoridad? Wangshu, ano ang ginagawa mo? Sumayaw ka kasama ko. Naglalakad ng hubad sa publiko, nakakaabala sa kaayusan, may bahid ng bastos na asal. Dalhin niyo siya. May salamang ka, yung mangkukulam yon. Ano man ang sasabihin mo, sa himpilan na lang. Dalhin niyo siya. Mali. Kung kayo ang kumuha ng radyo, pakidalit ng kusa. Kung hindi, pananagutan ninyo. Ang batas. Umuwi na kayong lahat. Ikaw na naman ang may kagagawan. Hindi ako. Nagtitinda lang ako, bigla siyang pumasok. Tinanggal lahat ng damit niya, natakot ako. At sinubukan kong payuhan, ayaw makinig. Hayaan mo, alamin ko para sa'yo. Marahil sa dami ng masamang ginawa niya, ngayon lang. Sa harap ng aking tindahan, bigla siyang nagka-heatstroke. Ganun lang yon. Ako rin, pwedeng magpatunay at
Si Wang Shu, bigla siyang nagwala. Sinubukan pa niyang guluhin ako. Nakita naman ng lahat, Chen Xuan. Alam mo ba kung gaano kalala ang epekto ng ganitong paraan sa publiko? Paano kung may kumuha ng kakaibang video, tapos ikalat online? Magkakagulo, paano kita sasagipin? Tinulungan ko lang siya magpahula, siya ang tumupad. Tungkol sa paraan, ang paraan ko ay magsabi ng totoo. Diretsong pahula. At ikaw, Su Xiao. Sa susunod, lumayo ka sa ganitong sitwasyon. Kahit mahina ang Wang family, medyo may kapangyarihan pa rin sila. Mag-ingat ka baka kapag initan nila. Hindi ako takot, may kuyang nagpoprotekta sa akin, at saka, may Ate Zhao, at yung katulad mong mabuting hukom. Sige na. Chen Xuan, kailan ka alis? Ihahatid mo ako. Wag na. Pera na lang. Pera ang ulo mo. Gusto ko lang sabihin, bago ka umalis, magpakabait ka. Huwag mong guluhin ang lungsod ng Jiang. Wag kang mag-alala, ang bait-bait ko. At tungkol kay Wang Shu, kahit kasalanan niya yon, baka magalit ang Wang family. Mag-ingat kayong dalawa. Aalis na ako, marami akong report. Nga pala, yung tapat na pagkapakita ng sarili, wag mo nang gamitin. Mababa ang klase. Sa susunod, gumamit ka ng mas pasyado. Alis na ako. Ang galing mo, kuya. Yung tapat na pagpapakita ng sarili. Turuan mo ako. Sa susunod, kung may manggulo sa akin, papaguluhin ko rin siya. Sumayaw ng hubot-hubad sa harap ng maraming tao. Kalokohan. Sasabihin ko sa'yo, ang pagiging bukas at totoo ay magdudulot ng kapahamakan. Ha, Mag-practice ka muna ng eye exercises. crippled. Nga pala, sabi ng ate ko mamayang gabi na ang pagkain. Dapat kang pumunta. Huwag kang mag-alala, magsusuot ako ng magandang damit. Sige. Naku, hindi lang maganda ang itsura mo, magaling ka pang magluto. Mahilig lang talaga akong magluto. Ginawa ko lang ito ng basta-basta. Bakit hindi ako? Tuloy ka, umupo ka. Unang baso para sa tagumpay ng kuya. Natalunang lubusan ang gago. Na si Zhao Qianhao at sa pagtigil ng gulo sa construction city. Chen Xuan, nitong mga nakaraang araw. Talagang maraming salamat sa'yo. Itong baso para sa'yo. Ay, huwag kang magpakumbaba, pagpatay ng demonyo at pag-alis ng problema ng client. Ito ang trabaho ng isang pari, saka. Ang pagiging mapagbigay ng ate ay isang mabuting gawa. Tikman mo. Ate, anong nangyari sa'yo? Ang putla-putla ng mukha mo. Masyado bang pagod nitong mga nakaraang araw? Siguro medyo pagod lang nitong mga nakaraang araw. Kumain na tayo. Kunti lang kasi ang kinain mo, ate, kaya kapagod. Kumain ka pa ng pork belly, ang sarap. Salamat. Kumain ka na. Ate, anong nangyari sa'yo? Huwag kang gagalaw. Ito ba ay? Hindi sakit. Ito ay kulam. Yung masamang mahiga mula sa Timog Silangang Asya na nasa pelikula. Tingnan mo ang dugo, itim na parang tinta, may mga linya ng dugo. May amoy ng sandalwood na hinaluan ng amoy ng langis ng patay. Ito ay tipikal na langis ng kulam na ginawa mula sa kapanganakan. Buwan at araw, buhok, damit na malapit sa katawan bilang sangkap, hinaluan ng durog na lason na insekto, langis ng patay. At purong dugo. Ang kulam na ito ay ginagawa mula sa malayo. Sa simula, ang biktima ay makakaramdam lamang ng pagod sa buong katawan. At tago na pananakit sa dibdib, akala'y sobrang pagod. Kapag umaksyon na ang kulam, parang kinakain ng libu-libong langgam ang katawan. Mamamatay sa matinding sakit at ang kaluluwa ng biktima. Pagkatapos mamatay ay makukulong ng gumawa ng kulam. Hindi na muling mabubuhay magpakailanman. Sino ang gagamit ng ganitong paraan sa akin? Sino pa ba? Siguradong si Zhao Qianhao. Ang gago. Pinahiya niya tayo sa handaan. Nahuhuli na, nagwawala na. Ate, magsusumbong tayo sa pulis. Walang saysay ang pulis. Hindi pang karaniwang paraan ang kailangan para sa ganitong uri ng lason. Kailangan muna nating hanapin ang medium. Shen, may nakatanggap ka ba kamakailan ng anumang kakaiba? Halimbawa, alahas, pampaganda, pagkain o mga gamit. O mga bagay na pakiramdam mo ay mali. Ang iyong kapanganakan at oras, bukod sa mga malalapit mong kamag-anak, may iba pa bang nakakaalam? Ang kapanganakan at oras ko, tanging ako, ang mga yumaong kong magulang. At lolo lang ang nakakaalam. Regalo. Isang linggo na ang nakalipas, nakatanggap ako ng isang package na walang pangalan. Nasa loob ang isang bote ng essential oil. Nang amuyin ko ito,
Parang nahihilo ako kaya inilagay ko sa ilalim ng bedside table. Baka yun na yun. Malamang. Ipakita mo sa akin. Ito na. Tama. Ito nga. Barang oil, hinaluan ng pampakalasing na pabango. Magaling ang pagkakadisenyo at ang bote mismo ay isang ritual object. Ate, nararamdaman mo ba kadalasan kamakailan? Ang puso mo'y kumakabog, nananaginip at napakalala ng mga panaginip. Akala ko stress lang. Kuya, paano ito ayusin? May mangyayari ba sa ate ko? Para malunasan ang barang, kailangan hanapin ang pinagmulan. Naiintindihan mo ba? Ang pagwasak sa medium ay unang hakbang lamang, hindi solusyon sa ugat. Kung hindi mamamatay ang gumawa nito, o kung hindi masisira ang altar, ang iyong buhay ay nanganganib pa rin. Shensuan, may paraan ka para labanan ito, di ba? Anong kailangan kong gawin? Meron. Ngunit mapanganib ang pamamaraang ito. Kailangan ko ng isang patak ng iyong pinakadalisay na dugo bilang gabay, kasama ng aking kapangyarihan upang maisagawa ang Daozuan Xingyi Fan Shizhu. Ang spell na ito ay maaaring ibalik ang lakas ng barang nang higit sa 10 beses sa gumawa nito. Ngunit ano? Kapag naisagawa na ang spell na ito, walang pagsisisi. Kung ang aking kapangyarihan ay hindi sapat, o kung ikaw, ate, ay medyo mahina ang loob tayong dalawa, ay magdaranas ng matinding pinsala, ikapapahamak ng buhay. Shen, nanganganib talaga ang iyong buhay. Gawin na natin. Mas mabuting lumaban kaysa maghintay na lamang sa kamatayan. Shensuan, naniniwala ako sa iyo. Anong kailangan kong gawin? Hubarin mo. Xiao, lumabas ka muna. Bantayan mo sa labas ng pinto. Wala. Huwag kang papasok na walang pagduto. Kahit anong tunog ang marinig mo, huwag kang papasok. Kailangan mong maniwala sa akin. Kahit gaano kalaki ang sakit na maramdaman mo mamaya. Sa isip mo, ulit-ulitin mo ang pangalan mo, magtiyaga ka. Manatiling malinaw ang isip. Hihiramin ko ang pinakamalinis na dugo sa puso mo. At ilang pinagmulan ng kalangitan. Ugat ang lahat ng enerhiya, sa pagsubok ay lumago. Tunay na karunungan, ngayon ay may masamang sumpa. Nananakit sa aking tapat, dugo ang pantawag, sumpa ang sandigan, pagbabago ng tadhana. Sariling bayad ang masamang bunga, sirain. Hindi imposible nasira ang aking masalimuot na sumpa. At binalik pa sa akin. Master Naikai, anong nangyari sa iyo? Espesyalista, tulungan mo ako. Master Naikai, patay na. Siya ang napatay ni Shensuan. Tapos na. Yung lalaking yon, tumanggap ng 10 beses na parusa, siguradong. Wala nang natirang buto. Ed, kamusta ka? Natakot ako sa iyo. Okay lang, Xiao. Huwag kang matakot. Magaling si Shensuan. Professional. Kuya, ang galing mo naman, mula sa malayo, tinalo mo yung masamang mangkukulam ngayon. Si Zhao Shanhao na to, siguradong nabasag ang buto sa takot. Sabihin ko sa inyo, huwag maging kampante. Matapos matakot ni Zhu Jianhao, siguradong higit pang maghihiganti sa'yo. Ate Shen, kahit na nawala na ang sumpa sa'yo, pero mahina pa rin ang katawan mo, huwag kang mapagod. Shensuan, salamat. Iniligtas mo na naman ako. Lalo akong nangungutang sa iyo.
Huwag kang mag-alala, tandaan mo lang bayaran ang konsultasyon, emergency fee. Bayad sa pagsalba, bayad sa pinsala sa isip, sige na lang. Kuya, talaga namang palaging pera ang iniisip mo. Ate, magbayad ka na. Baka umalis na ang espesyalista. Itong langis ng sumpa, sunugin tapos ilibing. Bukas ko na asikasuhin. Shen Xuan. Pagkatapos nito, hindi na kita may tuturing na ordinaryong konsultante. Sa hinaharap kung mayroon kang anumang. Kailangan mo ba ng tulong? Kami ni Shen, laging nandito para sa'yo. Kaibigan, CJ. ano nang nangyari? Lumamig na ang twice cooked pork. Tuloy na lang natin, kain na tayo. Tara. Tara na, tara na. Apos na. Si Chen Xuan ay buhay. Si Shenrui ay ligtas pa rin. Siya ay isang demonyo. Si Chen Xuan ay isang demonyo. Boss Zhao, habang may buhay, may pag-asa. Kung hindi, umalis muna tayo sa mall. Lumayo muna tayo para makaiwas. Makaiwas saan? Patayin ko sila. Patayin ko sila. Puno ng galit ang puso, parang asong ulol. Yung Master Zhao, bakit ka napunta sa ganitong kalagayan? Napakahirap. Sino yan? Sino? Yung Master Zhao, isang baguhan na maliit na tao lang. Napilitan ka sa ganitong sitwasyon. Nakaka-disappoint ka, mahinang tao. Sino ka? Anong gusto mo? Kausap ko lang si yung Master Zhao. Mga basura, umalis kayo. Boss Zhao, umalis ka na. Mahusay, mahusay. Mahabag ka. Umalis ka. Tao ng daan, tulungan mo ako. Ipanaghiganti mo ako. Dahil nandito ka. Ito ay patunay na siya ay ating karaniwang kaaway. Yung Master Zhao, masyado kang nagpapahalaga sa sarili mo. Tama. Si Chen Xuan na maliit na tao na ito. Sira. Ang ilang maliliit na bagay, nagdulo sa akin ng interes sa kanya. Ngunit sinasabi mo, kailangan mo ba ako o ako? Ang kailangan mo, isang asong ulol na ito, pakikipagtulungan. Siyempre, ako ang nangangailangan sa inyo, tao ng daan. Tao ng daan, patayin niyo lang si Chen Xuan para sa akin. Kapag nabangkarote na ang pamilya Shen, tiyak na igagalang ko kayo bilang aking patron. Ano man ang gusto nyo, ibibigay ko. Ang batang si Chen Xuan, malalim ang kanyang kaalaman sa daan. At may tunay na pamana, hindi dapat maliitin. Pag-atake ng direkta. Maaring mahuli, ngunit magdudulot ito ng pinsala sa magkabilang panig. At magdudulot ng mas maraming atensyon. Kailangan ng plano, dahan-dahan. Isang suntok, siguradong patay. May magandang plano ba kayo, tao ng daan? Buong suporta ko. Ate Shen, salamat sa inyong pangangalaga sa nakaraang mga araw. Ngunit sa mundo, walang piging na hindi nagwawakas. Ako, magpapaalam na. Ano ng plano mo sa susunod? Magpapatuloy sa paglalakbay. Mag-ipon ng mabuting gawa. Kuya, saan ka maglalakbay para gumawa ng kabutihan? Isama mo ako, siguradong hindi ako magiging pabigat. Sa totoo lang, sa pagkakataong ito, pababa ng bundok. Bukod sa pag-ipon ng mabuting gawa, mayroon pa akong isang misyon mula sa aking sekta na kailangang matapos. Ako, mula sa Kunlun Celestial Master Sect. Isang mahiwagang bagay ang nawala sa amin 100 taon na ang nakalipas, tinatawag na Celestial Master Seal. Marami itong kapangyarihan. Pero kamakailan sa pagsusuri ng aking master. Natuklasan niyang nasa timog ito, kaya pupunta ako roon. Celestial Master Seal. Parang ang lakas. Parang sa mga teleserye ba? Yung isang tatak lang, makakapag-utos na sa mga bayani at makakapatay ng demonyo. Kuya, hindi lang pala paglalakbay ang dahilan ng pagbaba mo. May mahalagang misyon ka pang paghahanap ng kayamanan. Ganun pala. Ang Celestial Master Seal, tiyak na mapanganib ang misyong ito. Mag-isa kang pupunta sa timog. Bago ka sa lugar. Kung kailangan mo ng tulong ang pamilya Shen, ay may mga koneksyon at negosyo sa timog. Maaari kami tumulong anumang oras. Salamat, At Shen. May utos ang aking master, sarili kong responsibilidad ito. Tungkol naman sa tulong. Ito ang pinakamalaking tulong. Sapat na to para makakain ako hanggang lingnan at makapagtanong-tanong pa. Sandali. Ito, dalhin mo, kainin mo sa biyahe. Ipamahagi mo, mas madaling makakuha ng impormasyon. CJ, Shen Xuan, ingat ka palagi.
Tungkol sa nangyari sa Jiangsheng. Salamat. Kung may problema ka sa timog, tandaan mo dito. Ang iyong sandigan. Salamat at Shen. Presidente Shen. Hindi ka pa pwedeng umalis. Presidente Shen, may problema ba sa kumpanya mo? Normal ang lahat sa kumpanya at nagpatuloy na ang konstruksyon. Normal. Tingnan mo ito. Ito ang pinakabagong datos ng aming ahensya mula sa pinalawak na pagsusuri ng espiritual na alon. Mula kagabi, sa gusali ng Shen Group bilang sentro. Sa loob ng 3 kilometro na radius, patuloy na nakadetect ng abnormal na mataas na intensity na may pagnanakaw. At pagkasira na katangian ng abnormal na daloy ng enerhiya. Pagnanakaw, pagkasira. Ano ang ibig sabihin nito? May sumpa ba sa kumpanya ng ate ko? Sumpa? Hindi sumpa. Ang 5 Ghosts Wealth Bureau mayroong naglagay ng malaking masamang Feng Shui arrangement laban sa Shen Group. Ang layunin nito ay ubusin ang Shen Group at ilipat ang swerte nito sa ibang lugar. 5 demonyong nagdadala ng kayamanan, sigurado kung sino. Anong mangyayari? At linger, ito energy fluctuation ngayon. Pwede bang eksakto sa punto? Punto. Pwedeng 5 abnormal na energy source nakahanay bilang pentagram. Pinalilibutan ang Shen Corporation building sa gitna. Mga lokasyon ay sa Hilaga, abandoned, sa Silangan, ginigibang old database. Sa kanluran, 100 taong puno ng akasya na tinamaan ng kidlat sa timog. 2 pundasyon ng tulay sa ilalim ng tubig. At sa gitna ng lungsod, flagpole sa rooftop ng bagong headquarters ng Zhao Group. Zhao Chanhao. Sabi ko na si Zhu Tianhao na yon. Talagang may masamang balak bumalik para maghiganti. At itong plano na to, hindi talaga kaya ng kanyang talino na gawin. Talagang may matalinong tao sa likod nito. Shen Tsuan, hanggang saan na itong plano? Gaano katagal bago umandar? Halos tapos na. Kapag nagkonekta-konekta na. Kapag pinalibutan na ang Shen sa gitna at nagkonekta ang sandaling yon, ang Shen Group ay lubusang mauubos. Magkakaroon ng iba't ibang hindi may paliwanag ng Shen siya, halimbawa. Pagkalugi, pag-alis ng mga talento. At ikaw, dahil sa kapalaran mo, na nakakonekta sa Shen Group, ang buhay mo ay nanganganib. Kanina lang tiningnan, mga maximum 12 oras. Anong hinihintay pa? Sirain natin yung 5 punto. Badak na tapos mo. Hindi. Kung sisirain na yon, mas mabilis ang pagbagsak. Mahirap yon. Ano nang gagawin? Kailangan gumawa ng mas malakas na formation, counter pressure. Kuya, may paraan ka, di ba? Ihinto muna ang pagpunta sa timog. Kailangan kong gumawa ng 7 bituin spirit gathering formation, gamit ang lakas ng Big Dipper, bantayan ang gitna. Hindi lang maililigtas ang nanganganib na kapalaran, pwede ring ang swerteng kinain ni Zhu Tianhao. Lahat yon, kunin natin pabalik. Tapos, pagkatapos gumana ng formation, ibalik sa kanya, pigilan siya. Sige, anong kailangan? Tutulong ako, buong Shen Group. Ngayon, nasa ilalim ng utos mo. Panlabas na bantay at pagmamatiyag sa 5 punto. Akin na yon. Para hindi sila makagulo. Siyaw. Tulungan mo akong kumuha ng 7 maliliit na salamin. At linger. Bantayan mo ng husto ang gusali ng zoo, lalo na ang rooftop. Kung may mangyari, sabihin mo agad. At saka, kailangan kong malaman ang stock code ng subsidiary ng Zoo Group. At saka, kung may malaking bad news ba ang kumpanya nila kamakailan? Master, ang galing talaga. Ngayon, ramdam ko talaga. Ang inis sa katawan. Yung mga lugi sa mga proyekto noon. Biglang may naisip ako. Ito ba ang pakiramdam na may suwerte? Huwag mag-alala. Ang 5 Ghosts Moving Wealth ay dahan-dahan, isang suntok lang. Ngayon, kinukuha lang ang gilid ng suwerte para maramdaman mo. Kapag nagkadugtong ang 5 bituin. Sa pinakamadilim na oras, doon mag-umpisa ang atake. Sa oras na iyon, ang suwerte ng Shen family ay paang bumagsak na dam. Magagamit mo lahat. Umupo ka lang at hintayin mong matanggap ang lahat ng Shen family. Huwag gumawa ng isang paglipat at gulo sa aray. Gets? Master, dito lang ako maghihintay. Hihintayin kong lumuhod si Shenrui sa harap ko. Hihintayin kong magpalit ng apelido ang Shen family, maging Zhao. Kuya, talaga bang mapipigilan ng speed gathering aray na ito ang 5 Ghosts carrying coffin? Pwede pa bang ibalik ang masamang suwerte? Ang galing pakinggan. 7 Stars Gathering Spirit ay humihiram sa walang hanggang lakas ng 7 bituin. Para patatagin ang sarili at sabay gumawa ng malaking ipo-ipo ng swerte.
Mas simple, parang kinainis na tubig na. Pinakuluan at ibinalik kasabay ng pagbutas sa tapayan nila. Ito ang hinihiling mo. At saka, base sa impormasyon namin, ang cash flow ng Zoo family ay matagal ng mahina. Umaasa lang sa ilang pondo at maikling pautang sa bangko. Hindi kayang tumagal sa anumang problema. Lumabas muna kayo, Saray. Kahit anong makita nyo, huwag papasok. Haring bituin ang hilaga, sundin ang utos ko, tipunin ang espiritu, lipulin ang masama. Masamang hangarin ng 5 multo. Karma ang kapalit. Simula. Paano nangyari? Ang stocks ko. Boss Zhao. May problema. Ang illegal na proyekto natin sa ibang bansa. Na-expose ng international investigators, sikat sa media. Kinansela ng partners ang lahat ng cooperation. Kanina lang, sinabi ng bangko, na kukunin nila lahat ng loan. Paano possible to? Totoo ba? Hanapin si Master Hisha. Boss Zhao, tulong. Itong bituin, tipunin ang espiritu. Baliktad na karma. Ang galing mo, nakita mo pa ang plano ko. At ginamit pa ng baliktad. Chensuan, hindi pa tutapos. Kagabi hanggang ngayong umaga, ang kilalang Zhao Group Ay nasa malaking krisis. Marami sa mga listed companies nila. Ang stock price ay bumagsak ng biglaan sa magdamag. Nawala ang halaga ng merkado ng higit sa 70%. kasabay nito, ang mga utang nito sa ibang bansa ay nagdulot ng sunod-sunod na paglabag sa kontrata. Ayon sa mga ulat, Nag-apply na sa korte para i-freeze ang mga ari-arian ng Zhao. Ang Zhao Group, ang aktwal na kontrolado ni Zhao Qianhao. kasalukuyang hindi alam kung nasaan, nagsimula ng imbestigahan ng pulis. Ang dating napakasikat na imperyo ng negosyo ng Zhao sa isang gabi lamang. Nanganganib ng mabangkarot. Masamang gawa, masamang ganti, nararapat. Kuya, ang iyong 7-star speed gathering aray ay talagang napakagaling. Parang isang multo sa stock market na kinatatakutan. Ang mga abnormal na pagbabago ng espiritual na enerhiya sa paligid na Shen ay ganap lang nawala. Ang suwerte ay matatag, mas matibay pa kaysa dati. Chen Xuan, ang iyong aray na ito. Talagang kayang kontrolin ang stock market. Sinabi na ni Ling ito ay swerte. Ang pamilya Zhu ay gumawa ng maraming kasamaan, naubos na ang swerte nila, ako lang. Bahagyang tumulong para mapabilis ito, tungkol sa pagtaas at pagbaba ng stock. Iyon ay dahil sa damdamin at karma ng mga tao, walang kinalaman sa akin. Chen Xuan, hindi na kailangang magpasalamat, bumagsak na ang pamilya Zhu. Ang pwersa ng Heisha ay tiyak na naapektuhan din ng backlash. Sa maikling panahon, hindi na muling lalabas para gumawa ng masama, ikaw. Maaari nang maglakbay ng payapa patungong timog. Nakipag-away na, nakapanood na ng eksena. Panahon na para pumunta sa timog at hanapin ang aking pagkakataon. Sister Shen, sa panahong ito, talagang lubos akong nagpapasalamat sa iyo. Hoy, Hey Feng, nakabalik ka na sa bansa. Ngayong gabi, sa Shangri-La Ballroom, paumanhin. Kamakailan ay medyo maraming gawain sa kumpanya, hindi rin maganda ang pakiramdam ng katawan. Baka, Huwag kang magmadaling tumanggi, Ruyi. Sa pagbabalik ko sa bansa ngayon, hindi na ako alis, balak kong pangasiwaan ang mga negosyo ng pamilya dito sa bansa. Ganito na lang, sa handaan ngayong gabi, maraming mga dating kaibigan. Si Uncle Wang, si Uncle Lee, lagi nilang binabanggit ang tungkol sa iyo. Bigyan mo na lang ako ng mukha, pumunta ka na. At na-miss din kita. sige na, anong oras? Ngayong gabi alas negatibo 8, maghihintay ako sa iyo. Et, si Heifeng ba yun, noong bata pa? Ang nakatira sa tabi ng bahay natin, ang madalas mong banggitin. Ang batang ibang bahay, si Kuya Heifeng. Nakabalik na siya sa bansa, may handaan ngayong gabi, inanyayahan niya ako. Naalala ko siya, noong bata siya, mahilig siyang magkadikit sa iyo, sinabi pa niya. Pagdating ang panahon, pakakasalan ka niya.
Ngunit, pagkatapos niyang pumunta sa ibang bansa, wala nang balita. Bakit niya ka kinukontak ngayon? Baka naman, gusto niyang muling mag-ibigan sa iyo. Huwag kang magsalita ng walang basihan, mga kaibigan lang ng pamilya. Eight. May gagawin ka bukas, hindi na kita istorbohin bukas umaga. Ako na lang, wag mo na akong ihatid. Chensuan, sumama ka na sa akin. Hindi ko naman sila kilala, bakit ako sasama? Komplikado ang background ng pamilya Hifeng. Matagal na siyang nasa ibang bansa at nag-ipon ng kapangyarihan. Hindi malinaw ang dahilan ng pag-uwi niya ngayon. Kahit bumagsak ang Zhu family, baka may natitira pang puwersa o ibang tao. Na gustong saktan ako. Ikaw, bilang espesyal kong security advisor, kailangan mong nandito. At bukod pa, buffet ang handaan sa pinakamataas na antas. May oysters galing France, lobster mula Australia. Wagyu mula Japan at unlimited na haijendas. At top tier chocolate fountain. Aalis ka na bukas. Bago ka umalis, paghandaan natin yan, kumain tayo ng masarap. Ang bait talaga ni Ate Shen, napakaisipin. Walang maliit na bagay pagdating sa seguridad. Ako, bilang head ng seguridad, responsibilidad ko yan. Wala talaga itong kinalaman sa mga lobster o abalon. Ang pangunahing layunin ko ay protektahan ang kaligtasan mo, ate. Kuya, yung pagkain talaga ang pakay mo, no? Chensuan, pagdating mo doon, magpakabait ka. Huwag mo namang gawing show your true self o guluhin ang stock market. Seryosong okasyon yon, mga importanteng tao ang nandoon. Siguradong hindi ako magkakagulo. Sinisiguro ko lang na walang mga walang kwentang tao. Ang lalapit sa'yo, ate. Ang ganda, no? Si Boss Shen ba yon? Yung kasama niya, paang pari? Ano nang nangyayari? Naniniwala na ba ngayon si Boshen sa mga ganyan? Narinig ko, kakaiba ang pagkabagsak ng Zhao family. May kinalaman daw ito sa mga eksperto ng Shen family. Siya kaya yon? Ang bata pa ng itsura. Baka naman impostor lang yan? Rui, ang tagal nating hindi nakita. Ganoon pa rin ang ganda mo, nakakabulag. Hifeng, welcome back sa Pilipinas. Kuya Hifeng, ang tagal nating hindi nakita. Xiao Xiao. Totoo nga, nag-iba talaga ang itsura habang lumalaki. Sino ito? Ito ang kaibigan ko, si Chensuan. Kumusta, Ginoong Qin? Pwede ko bang malaman ang iyong kapanganakan? Tiningnan ko lang ang iyong mukha kanina. Sakto lang. Iwasan mo lang malapit sa tubig ngayong mga araw na ito. Medyo kakaiba si Master Chensuan. Nagiging uso na pala ulit ang ganyang estilo dito sa atin? Si Chensuan ay isang taong may tunay na kakayahan. Marami na siyang naitulong sa akin. Hindi dapat husgahan ang tao sa itsura. Pero pag may kasamang tulad niyang nag-aral ng espiritual, sa ganitong okasyon, madaling pag-usapan ng mga tao. Alam ko, sa grupo natin may mga mahilig magsismis. Kuya Hifeng, hindi siya artista. Ang galing-galing ng kuya. Xiao Qiao, bata ka pa, madaling mabola ng mga kakaibang teknik at panggagaway. Ang tunay na kakayahan ay ang pagiging hari sa negosyo, ang pagiging makapangyarihan sa internasyonal na negosasyon para sa bansa. Yun ang tunay na galing, hindi yung mga panggagaway lamang. Ginoong Qin, tiningnan ko kanina. Medyo mainit ang atay mo. Sa abroad, kumain ka ng maraming malamig na pagkain, di ba? Di maganda yan, baka kamag ka. Kalbo. At saka, yung sinabi mong kakaibang teknik, di ba? Minsan, nakakapagligtas yan ng buhay sa mga delikadong sitwasyon. Kaysa magsalita lang ng internasyonal. Hoy Chensuan, ang daming masasarap doon. Tara, tingnan natin. Kuya, Rui, huwag mo siyang pansinin. Ngayon, marami akong importanteng kaibigan na pwedeng ipakilala sa'yo. Malaking tulong yan sa pagpapalawak mo sa abroad. CJ, kuya, huwag kang magalit. Si Kuya Hifeng. Ganyan na yan mula bata. Akala niya siya ang pinakamagaling. Medyo ayaw tumingin sa iba. Hindi ako galit. Tama naman siya. Tulad kong manggagaway, ako ay hindi talaga kayang magtrabaho sa internasyonal na negosasyon. Para kumita ng benepisyo para sa bansa. Pasensya na, sir, ayos ka lang ba? Ayos lang. Ginagamit ko lang ang alak para maglinis ng sahig. Ang yaman talaga ni Ginoong Qin. Pakinggan ninyo, salamat sa pagpunta ninyong lahat ngayong gabi. May isang espesyal na kaibigan akong nais ipakilala. Ito si Rui, isang Feng Shui master na si Chensuan. Taoist Master Chensuan. At nais niyang tingnan ang Feng Shui ng inyong mga bagong opisina. Ituring na lang natin itong kakaibang karanasang pangkultura. Ano sa tingin ninyo? Hifeng, wag na. Naku Rui, huwag kang mag-alala. Para lang sa kasayahan. Master Chen, maari bang pakitaan mo kami ng iyong kakayahan? Paalang sa aming mga matagal nang naninirahan sa abroad. Mabuksan ang aming mga mata. Para lang makita namin kung ano ang tunay na Taoist magic.
Dito, hindi naman ata angkop, di ba? Ayon sa aking master, ang Taoist magic ay hindi dapat ipakita sa publiko, lalo na ng hayagan. Hindi bagay o hindi maginhawa. Kahit magtagumpay o hindi, para lang itong pampasaya, ituring mo na lang bilang dagdag na kulay sa akin. Handaan bilang pagtanggap sa akin. O kaya, Master, kailangan mo ba na partikular na prots at eksaktong okasyon? Partikular na kasabwat, bago mo maipakita? Hey Feng, tama na, Chen Suan. Bisita ko siya. Hindi siya dito para mag-perform ng mga trick. Hey Feng, sobra ka na talaga. Ayos lang. Dahil gustong-gusto mong makita, magpapakita na lang ako ng kahinaan ko. Pero, hindi ako gaanong magaling sa aking sining. Kung sakaling, hindi maganda ang pagkakagawa ko. Huwag mo akong sisihin, Ikin. Palakpakan natin. Master Chen, Saichna. na. Isang patak ng liwanag ay sapat na bilang anting-anting, sayang lang ang tinta at ulang tina ng mga tao. Ang kawalan ay hindi talaga walang laman, may kagandahan doon. Ito ang pampakalma na anting-anting. Anong nangyari sa hangin? Gumuhit ng anting-anting sa hangin. Hindi ito hologram. Malapit ako, wala akong nakikitang anumang kagamitan. Kumalat. Ang sarap sa pakiramdam. Ang linaw ng isip ko. Gumuhit ng anting-anting sa hangin. Gabby, ang galing mo talaga. Kuya, Sa totoo lang, wala namang gaanong silbi itong pampakalma na anting-anting. Para lang ito sa pagpapalinaw ng isip ang pagising para mawala ang pagkalasing. Ano nung sinabi ninyo? Mga bagay na hindi dapat sabihin. Ano nung mga bagay na hindi dapat pag-isipan ang pinag-isipan nyo? Kumusta? Maganda naman kayo, di ba? Master Chen, talagang nagtatago ka ng iyong kakayahan. Hanga ako. Rui. Agay. Ang tagal na nating hindi nakapag-usap ng mag-isa. Narinig kong ibinigay na ni Tito Fing sa'yo ang lahat ng operasyon sa rehiyon ng Asia Pacific. Congratulations. Hindi yan ang pinakamahalaga. Ang pinakamalaking motibasyon ko sa pagbalik ko ay ikaw. Hey Feng, huwag mong sabihin yan. Parehong tayong tumanda na. Ang mga nangyari noon. Hindi. Ang mga bagay noon, hindi pa rin nagbabago. Nung bata pa tayo, sinabi ko ng pakakasalan kita. Hindi yon biro. Sa mga nakaraang taon na nasa ibang bansa ako, ang puso ko ay laging naiisip ka. Rui, hayaan mo akong alagaan ka. Hey Feng, sa ngayon, ang gusto ko lang ay pagtuunan ng pansin ang pagpapatakbo ng Shenru. Wala akong gana. Naisipin ang iba pa. At sa tingin ko, mas bagay tayong maging magkaibigan o kaya magnegosyo. Dahil ba sa batang mangkukulam na yon? Rui, magising ka na. Anong klaseng tao siya? Isang walang kwenta. Manggagaway lang. Kahit may konting salamang ka, paano siya makakasabay sa mga mayayaman? Karapat dapat ba siya kay Shen Rui? Lahat ng ginagawa niya, pera lang ang habol. Tingnan mo siya, ang pagkain niya kanina. Kadiri. Gusto mo bang makipag-ugnayan sa ganyang klaseng tao? Hey Feng, tama na. Mas kilala ko si Chen Suan. Kaysa sa'yo, Huwag kang magmalaki. Ako ang dapat nakasama mo. Hindi si Ginoong Qin. Ang pipilitin, hindi masarap. Ang puwersahin, mabubugbog. At saka, mainit ang dugo mo. Kailangan mong magpahinga. Baka ka magka-bad breath. At Shen, kain tayo doon. sige, tara na. Chen Suan, salamat sa pagtulong. Walang anuman. Dumaan lang ako. Meron ka pang chocolate. Malakas siyang humawak. Okay ka lang. Chen Suan, yung sinabi kanina ni Hey Feng, huwag mong isipin. Sinabi lang niyang manggagaway ako. At nagpapanggap. Tama siya, pero profesional ako. Hindi ko papansinin ang nangyari kanina. Siya naman ang nag-imbita. Sabi ng master ko sa mga nagmamagaling. At maduming bibig, dapat lang turuan ng leksyon. Para mawala ang init ng ulo niya at gumaling pa. Ano naman ang ginawa mo? Sikreto. Hintayin mo na lang. Sa pagbabalik ng ating kumpanya sa internasyonal. Gagawin natin ito ng napakalakas. At napakabago. Papasok tayo sa Okay ka lang? Okay lang. Malamang nilalagnat lang ako. Malamig kasi.
Itutuloy ko na lang. Wala akong sinabi. Kanina, sinasabi ko. Anong tunog yon? Narinig ko rin. Xiao Feng, okay ka lang? Parang si Qin Xiao. Iyu, anong amoy yon? Kuya, ikaw ba yon? Yung parang utot na charm. Ginookin, anong nangyari? Sumakit ang tiyan. Kanina pa sinasabi sa'yo, paluwagin mo ang atay mo. Tara, dalhin na natin si Ginookin pahinga. Baka kailangan niyang umutot na yon. Tapos na ang palabas, Ate Shen, uwi na tayo. Alis na tayo. Walang tigil ang utot. Kuya, ang galing mo. Paano ka na lang? Magpapakasal kay Hifeng kuya sa hinaharap. Chen Xuan, tong spell mo, gaano katagal? Magtatagal ang epekto. Ballpen lang yan, sandali lang. Di na kailangang sabihin. Hindi naman nakakasama sa katawan. Sabihin ko sa inyo, para sa mga taong ganyang kabaho. Ganyan ding bahong paraan ang dapat gamitin. Sa susunod, huwag mo nang gamitin ang ballpen. Hindi pwede, ang mahal ng cinnabar at yellow paper. Sige, tapos na ang misyon, matulog na. Kuya, pagdating mo doon, mag-text ka agad sa akin. Pagdating mo doon, mag-update ka lagi para malaman naming okay ka. Pag may masarap na kinain, mag-picture ka at saka. Pag nahanap mo na ang Chen Shisil, sabihin mo agad sa akin. Gusto kong makita. Naku, siyaw. Naghahanap ako ng kayamanan, di ako mamamatay. Mag-aral ka lang ng mabuti. Sanain mo yung eye exercises na itinuro ko. Chen Xuan, ito ay espesyal na inaprubahan ng ahensya. Special Consultant Liaison G. Kahit hindi ka anong importante. Kapag nakakita ka ng kapwa practitioner sa daan, ipakita mo ito. Para maiwasan ang gulo. Si Hisha Taoist, kahit natalo noong nakaraan, nawawala pa rin ang bakas niya. Si Zhao Chanhao, hindi pa rin nahuhuli. Mag-ingat ka sa biyahe. Salamat, Officer Zhao. Tawagin mo akong Atling Air. Ito ang inihanda kong pera para sa iyo, walang password. At saka, ito ang contact details ng ilang kumpanya na makakatulong sa iyo. Lahat yan ay mapagkakatiwala ang partner ng Shen family. Nakausap ko na sila lahat. Kung pupunta ka sa Timog, at may mangyaring problema o anumang bagay, bumalik ka lang anumang oras. Salamat, At Shen. Mag-ingat din kayo. Si Heifeng, kahit naparusahan, baka hindi pa rin tumigil. Ingat. Shen Rui. Ikaw, malandi ka, papatayin kita. At ikaw, Chen Xuan, kayong dalawa. Ang sumira sa pamilya ko. Papatayin ko kayo. Zhu Tianhao, ang kulit mo. Bakit ngayon ka pa dumating, di ka na lang mas maaga o mas huli? Kasabwat ka ba ng director at writer? Halos ko na sana nahawakan si Ate Shen. Tumayo ka. Hindi ka pa rin nagbabago. Naghahanap pa talaga ng kamatayan, Chen Xuan. Ako muna ang alis kasama siya. Mag-ingat ka sa daan. Ate Ling, barilin mo siya. Alis na. Ako, hindi kita palalampasin. Babatuhin kita. Anong tinitignan mo? Chen Xuan. Iniligtas mo na naman ako. Kapalit ng pera, tinatapos ang problema. Bilang security consultant. Magaling ba? Bago umalis, dagdagan ko ang performance ko. Hindi ko inakala na gagawin iyon ni Zhu Tianhao. Nababaliw ka, mag-isa kang nagpunta sa Timog, ako. Ayos lang, huwag kang mag-alala, Ate Shen. Sabi ng master ko, matibay ang buhay ko. Karaniwang mga masasamang espiritu, hindi ako maapektuhan. Ikaw naman, sa negosyo, maraming mga lihim na kaaway. At mga taong may masamang balak, kailangan mong mag-ingat. Itong anting-anting, itago mo ito. Maliban kung ako mismo ang pumunta, kahit anong masamang espiritu. Hindi lalapit sa'yo. Ito, galing sa nanay ko.
Pinagpala ng isang dalubhasa, matagal ko nang dala. Salamat at Shen. Kuya, tandaan mo, dapat isipin mo kami. Huwag kang mag-alala, kapag nakita ko ang Sanshayin, babalik agad ako. Tatratuhin ko kayo. Sige, usapan na. Hindi magbabago ang bundok at ilog, magkikita pa tayo. Chen Xuan. Ingat sa biyahe. Ate, huwag mo nang tingnan, halos malaglag na ang mata mo. Huwag kang mag-alala, kuya, naiisip ka niya. Babalik talaga siya. Tara na, marami pang gawain sa kumpanya. Panginoon, hindi maganda ang aking pagganap. Zhao Chanhao, nasira na ang piyesa. Nasira na rin ang 5 Josts Wealth Array. At ikaw pa ang naapektuhan sa handaan. Walang problema, Zhao Chanhao. Isang walang kwentang tauhan lang, tauhan. Dapat gamitin ang basura, nasira na sa handaan. Sinadya ko iyon, sinadya ng Panginoon, siya gumuhit ng anting-anting sa hangin. Hindi nakakagulat, siya ang unang lumabas mula sa Kunlun Chan Shifu. Ang kanyang purong yang energy, at ang kanyang thermos. Interesado rin ako, matalino ang Panginoon, ang batang iyon. Alagang, Panginoon, gusto mo bang ipapatay siya ng iyong lingkod? Narito ka, bumaba ka agad ng bundok, at lihim na. Sondan si Chen Xuan, gusto kong malaman. Ang bawat hakbang niya sa timong. Panginoon, gusto mo bang gamitin siya para makita? Hanapin ang tatak ng Celestial Master. Ang tatak ng Celestial Master ay isang pinakamahalagang kayamanan ng matuwid na daan. Ilang daang taon na akong nagpaplano para sa aming Jost King Sect. Bakit ito mapupunta sa kamay ng iba? Chen Xuan, hayaan siyang magsilbing aming scout. Tandaan mo, wala akong utos. Huwag mong gambalain ang ahas sa damuhan. At higit sa lahat huwag mong sasaktan ang kanyang buhay. May gamit pa tayo sa kanya. Kung tungkol naman kay Shenrui, siya ay may purong katawan ng kadiliman. Siya ang kailangan ko para sa huling yugto ng aking pagsasanay. Ng pagiging Ghost King ng kadiliman. Sa madaling salita, siya ay akin din lamang sa huli. May plano na ako para sa lugar ng Jiangcheng. Ang kailangan mo lang gawin ay bantayan mong mabuti si Chen Xuan. Opo, susundin ko ang utos ng pinuno. Hinding-hindi ko po bibigin ang inyong tiwala. Nagsisimula pa lamang ang larong ito, Chen Xuan. Magkita tayo sa timong.